Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya po dito, Dries TV, good AM. In fact, Dries, I am so happy for the development of their life. Imagine Dries, they are the talk of the town in all media forms. Therefore, we cannot please these bashers to bash them. But God is so good to them that inspired of this bash to them. Still intact pa rin kami na fans nyo na totoong nagmamahal sa inyo ng totoo. Dries TV, parang anak ko na sila kaya di ako naniniwala sa mga nega comments ng mga bashers. You know, Dries, we cannot escape from reality cause whatever you do just to make this couple separate never to happen cause God has made them to meet and make them as one. With all our prayers, there's this two will live a happy life forever and ever. God bless us all, especially to Kimi and Uders and family. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo sa inyong napakagandang sinabi sa inyong komento. Once po na meet na ng ating creator, itong si Kim and Paolo, hindi na po yan maghihiwalay. And wala na pong magagawa ang mga bashers dyan kahit anong separate ang gawin po nila para mapabagsak ang tambalang Kimpaw. Wala silang magagawa mga kakimpaw. Katunayan yan, patuloy pa nga pong namamayagpag at sumisikat si Kim and Paolo. Mas maraming blessings ang nakukuha po nila dahil patuloy nga silang binabagsak patuloy naman pong hinihila sa taas ang tambalang Kimpaw. Yan po ang epekto sa kabila ng mga pambabatikos ng mga haters nila. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Daya, God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan itong eksena po sa It's Showtime na kung saan binuking nga po ni Chang Ami si Chinita Princess. Laman pa rin po ito ng social media ngayon. Sabi nga dito, Kimberly, wag puro Paulo ang inaatupag mo. O di ba mga kakimpaw, isang lantaran na po na pamubuking yon ni Chang Ami. Na itong mga nakakasama ni Kim Chu sa It's Showtime, alam na alam po nila ang status ng relationship, ang status kung anong meron sa relasyon nilang dalawa ni Paolo Abilino. Siguro pag break time mga kakimpaw, walang ibang kausap si Chinita Princess kundi si Paolo, mapa-video call, mapatawag, 'di ba? Minsan or madalas sinusundo po sa studio ng It's Showtime. Kaya napasabi si Chang Ami na wala nang ibang inaatupag si Chinita Princess kundi si Paolo Abilino. Kasi nga po yung oras, yung atensyon ni Kim Chu ay nakalaan lamang kay Paolo Abilino. Kung baga parang lahat ng oras niya na kay Paolo Abilino mga kakimpaw, kahit nasabihin na busy po sa kanyang mga endorsement shoot, still kay Paolo Abilino pa rin po ang kanyang atensyon. Samantalang good news mga kakimpaw, meron tayong nabalitaan na bago na kung saan ito palang si Kim and Paolo ay sanib-pwersa po sa pagbili ng mga malalaking property at investment. Ayon dito sa post kasi ni si Kikay, ito ang pinakamagandang ginawa ni girl, mag-settle sa ganitong lalaki. Ready para sa future, matalino sa mga investment. Ang chika, nag-join force daw ang power couple na ito kung saan maraming property ang ini-invest nila. Ayan ang goal, mas dumami pa. So yan naman talaga mga kakimpaw, hindi po nakakapagtaka, 'di ba? Pwedeng totoo itong pinost ni si Kikay, knowing Chinita Princess and Paula Avellino, talagang inilalaan po nila yung mga pinagpagura nila sa showbiz industry, sa mga property, sa real estate, 'di ba? At sa mga business na kung saan ay mas tutubo po ang pera nila, iikot, 'di ba? Madodouble yung income. Ganyan naman talaga dapat mga kakimpaw. Hindi dapat natin pinapatulog yung pera natin sa bangko, 'di ba? Dapat pinapagalaw natin 'yan para yung pera natin ang magtrabaho sa atin, 'di ba? Ganun 'yun mga
mga kakimpaw. Kaya kahit wala po sa showbiz industry si Kim and Paolo, mag-quit po sila, 'di ba? Meron at merong papasok na income sa kanila dahil 'yon sa mga pinagpaguran at pinagsumikapan po nilang investment at mga businesses. Knowing Chinita Princess, ang dami po niyang food business mga kakimpaw, mga franchise na sobrang dami. Hindi lang natin alam kung ano-ano pa 'yun kasi ang alam ko parang merong potato corner, merong Julie's Bake Shop, at marami pa pong iba mga kakimpaw. Too many to mention. Ganyan po praktikal ang isang Chinita Princess. Talagang may dugo siyang Chinese na kung saan talagang matalino sa paghawak ng kanyang pera at pinagpaguran. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw, itong another good news for Kim and Paolo Abilino kung gaano daw po kasaya ang family ni Paolo kay Chinita Princess. Ayan nga sa post ni si Kikay, magdilang anghel ang lahat. Lahat ito ang inaabangan malapit na maging Mrs. Kim Chu. Kumapit kayo mga Mars, kakauwi lang family ni Paolo, grabe ang effort province to Manila. Boto din daw kasi sila kay Kimi ang chika, todo push din ang parents ni lalaki kay babae na napakabait daw kasi at magaan kasama. Tapos maganda pa, wow, Kimpo forever na nga ito. So gusto kong malaman, todo push saan? Todo push ba na makasal silang dalawa? Kasi oo nga naman mga kakimpaw, 'di ba? Kasi nasa tamang edad na po si Kim and si Paolo Abilino. Kung baga ito na yung tamang edad para sila ay magpakasal, mag-settle down, bumuo po ng pamilya, 'di ba? Kaya kahit sino naman po siguro mga kakimpaw, pag ganito ang mapapangasawa ng anak mo, 'di ba? Talagang itutulak ko talaga 'yan mga kakimpaw. Kumbaga tayo na po yung atat na atat, 'di ba? Atat na atat na makasal na sila, 'di ba? Kasi nasa tamang edad, wala na namang masyadong isipin, kundi yung mga project lang nila dito sa showbiz industry. Kasi kung hindi sila mag-aanak ngayon mga kakimpaw, 'di ba? Di magagamit po ni Chinita Princess yung kanyang pina-preserve na egg cell, pero kung mag-aanak naman siya, di mas maganda mga kakimpaw, siya yung mismong magpapalaki sa sinapupunan niya nung kanyang anak, 'di ba? Parang mas gusto ko 'yun kaysa doon sa pre-na-preserve niyang egg cell, 'di ba mga kakimpaw? Pero syempre, it's up to Kim Chiu kung ano po ang magiging desisyon niya, kung kailan ba siya magpapakasal, kung kailan sila magse-settle down ni Paula Avellino. Basta tayo mga kakimpaw, doon tayo sa desisyon nilang dalawa. Kasi alam naman natin na mas maganda po yung magiging desisyon at kalalabasan po ng kanilang mga plano once na ito ay pinagpaplanuhan po na mabuti. Kahit gaano tayo kaatat mga kakimpaw, wala tayong magawa kundi mag-advise lamang, 'di ba? Kung sundin nila, di mas maganda, 'di ba? Pero syempre, nakaplano po ang lahat ng to at yun yung dapat nating antabayanan mga kakimpaw. Sana nga by next year na makasal na po sila, 'di ba? Kasi ito talaga yung gustong-gusto ng mangyari. Tapos after 1 year, meron na agad silang supling. Ay naku mga kakimpaw, yan talaga yung pinakaabangan at pinakakaasam-asam ng marami. And thank you din sa pamilya ni Paolo kasi botong-boto siya kay Chinita Princess at todo push pa nga daw na makasal ang dalawa. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.